Sa pusod ng kagubatang nakatago sa bayan ng San Gabriel, may isang binata na tinitingalan ng mga tao dahil sa kanyang pambihirang kakayahan. Si Elias, isang albularyo na may kakaibang lakas at tapang. Hindi siya katulad ng mga karaniwang albularyo na gumagamit lamang ng dasal at halamang gamot. Si Elias ay may dugo ng mandirigma at may kakaibang koneksyon sa mga engkanto ng kalikasan. Lumaki si Elias sa isang mahirap na pamilya sa nayon, ngunit ang kanyang angkan ay bantog bilang mga tagapagbantay laban sa mga nilalang ng dilim. Sa edad na 16, nakatanggap siya ng kakaibang basbas mula sa isang matandang diwata sa kagubatan. Binuksan nito ang kanyang ikatlong mata at binigyan siya ng kakayahang makakita ng mga espiritu at magtaglay ng lakas na pantao man o higit pa. Sa kanyang murang edad, si Elias ang naging sandigan ng bayan mula sa mga aswang na nagtatago sa dilim, mga mangkukulam na nagpapahirap sa mga tao at mga engkanto na nalilinlang sa mga nawawalang kaluluwa. Ngunit sa bawat pagtatagumpay niya, ramdam niya ang pagbigat ng responsibilidad na tila may mas malalaking banta ang paparating. Isang banta na nagpapakita sa kanya ng tunay na layunin ng kanyang kapangyarihan. Isang gabi, habang ang buwan ay bilog at ang hangin ay tila nagbabadya ng panganib, isang di pangkaraniwang nilalang ang nagpakita sa kanya. Ito ang simula ng pinakamalaking laban sa kanyang buhay. Isang digmaan hindi lamang laban sa kadiliman, kundi laban sa sarili ng kanyang pagkatao. Tahimik ang bayan ng San Gabriel. Sa kabila ng lamig ng gabi, tanging ang huni ng mga kuliglig at pagaspas ng mga dahon ang maririnig sa hangin. Ngunit sa dilim ng kagubatan, may mga matang nagmamasid, hindi pangkaraniwan, hindi pantao. Sa gitna ng kagubatang iyon, si Elias ay nakaluhod sa harap ng isang sinaunang altar na yari sa bato. Sa ibabaw nito ay mga halamang gamot, kandila at isang mangkok ng tubig na kinuha mula sa pinakamalalim na bahagi ng ilog Pasipulo. Sa paligid niya, bumubulong ang hangin, tila may sinasabi ngunit hindi lubos maintindihan. "Gabayan mo ako, inang kalikasan," bulong ni Elias habang hawak ang isang maliit na sanga ng balete. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang nooy nababalutan ng pawis sa kabila ng lamig ng gabi. Biglang lumakas ang hangin at naramdaman niyang parang may dumaan sa likuran niya. Hindi siya natakot. Alam niyang ito isa sa mga espiritong nagbabantay sa altar. Matapos ang ilang sandali, dumilat siya at tumayo. Sa kanyang likuran ay ang kanyang espada, isang antigong armas na minana pa mula sa kanyang yumaong lulo. Ang espada ay hindi lamang sandata. Ito isang sagradong bagay na may kakayahang sugpuin ang kahit anong nilalang ng dilim. "Elias!" sigaw ng isang pamilyar na boses mula sa malayo. Si Lito, ang kanyang matalik na kaibigan, ay tumatakbo papalapit. Hinihingal ito, halatang may dalang masamang balita. "May masamang nangyari sa bayan," sigaw ni Lito habang nilalapitan si Elias. "Si Aling Clara, nakita namin siyang walang buhay sa loob ng kanyang bahay. Ang katawan niya, Elias, parang pinilasan ng kung anong halimaw." Agad na tumindig ang buhok ni Elias sa narinig niya. Hindi ito ang unang pagkakataon na may ganitong insidente sa San Gabriel. Sa loob ng mga nakaraang buwan, may mga ulat na ng pagkawala ng mga tao, mga bangkay na natatagpuan sa kakahuyan, at mga kwentong aswang na nagkalat sa mga tao. Ngunit ngayon, tila lalo itong tumitindi. "Uminahon ka, Lito," sabi ni Elias habang hinahawakan ang balikat ng kaibigan. "Sabihin mo sa akin ang lahat ng nakita mo." Habang humihingal, nagsimula nang magkwento si Lito. "Pagdating namin sa bahay ni Aling Clara, bukas ang bintana. Ang buong lugar ay amoy dugo. Nang makita namin siya, parang may mga kagat sa liig niya. Ang katawan niya, Elias, parang nilapan ng mabangis na hayop. May nakakita ba kung sino pumasok sa bahay niya?"
Tanong ni Ilyas. Wala, pero may mga bata sa kalsada na nagsabing may nakita silang nilalang na parang malaking aso o baboy na tumatakbo papunta sa kagubatan. Tumahimik si Ilyas, ngunit sa loob-loob niya, alam niya na ang kanyang haharapin ay isang aswang. Hindi nagagsaya ng oras si Ilyas. Kinuha niya ang kanyang espada at ang maliit na soap na naglalaman ng mga sagradong kagamitan, langis ng nyog na may dasal, asin at halamang bukol. Alam niyang hindi siya maaaring magkamali sa pagkakataong ito. Kailangang mahuli niya ang halimaw bago pa ito makapatay muli. Lito, ipaalam mo sa mga tao na huwag nang lumabas ng bahay ngayong gabi. Ako na ang bahala. Utos ni Ilyas bago siya tuluyang nawala sa dilim ng kagubatan. Habang naglalakad si Ilyas sa makapal na gubat, ramdam niya ang presensya ng nilalang. Ang hangin ay tila mas mabigat at ang amoy ng bulok na laman ay unti-unting pumupuno sa kanyang paligid. Sa bawat takbang, pinapakiramdaman niya ang lupa, ang hangin at ang mga tunog sa paligid. Alam kong nandito ka, bulong niya habang hawak ang espada. Biglang narinig niya ang isang mababang ungol mula sa kanyang kaliwa. Napatingin siya at sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niyang isang nilalang na may balahibong kulay abo at matatalim na ngipin. Ang mga mata nito'y pula at ang katawan nito'y hindi mawari kung hayop o tao. Halika, sabi ni Ilyas habang tinututok ang espada sa nilalang. Hindi ako natatakot sa iyo. Humakbang ang nilalang mula sa lilim ng mga puno. Unti-unting ipinakita ang tunay nitong anyo. Ang balahibo nitong kulay abo ay kumikislap sa liwanag ng buwan, habang ang mahahabang kuko nito'y parang handang sumugat ng laman. Ang mga mata nito'y puno ng puot, tila galit sa mundo at sino mga harang sa daan nito. Si Ilyas ay nanatiling nakatindig. Ang espada ay mahigpit na hawak sa kanyang kanang kamay. Sa kaliwa naman ay ang maliit na supot ng asin. Alam niyang kahit gaano siya kalakas, hindi maaaring gawing basta-basta ang labanang ito. Ang mga aswang ay tuso at mapanganib at hindi sila umatake ng walang plano. Nagpakawala ang halimaw ng malalim na ungol na nagpaalingaw sa kagubatan. Hindi nagtagal tumakbo ito papalapit sa kanya na parang kidlat. Sa bilis nito, halos hindi makita ni Ilyas ang galaw ng nilalang. Ngunit siya na isa sa ganitong laban. Tumalon siya pakanan, sabay hampas ng espada sa hangin. Tumama ang talim sa balahibo ng halimaw ngunit tila hindi ito nasugatan. Ang balat nito ay mas matigas kaysa sa inakala ni Ilyas. Sa halip na umatras, mas naging mabangis ang halimaw. Naglunsad ito ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang mga kuko at ngipin nito. Habang nagtatagal ang laban, naalala ni Ilyas ang sinabi ng kanyang lolo noon. Ang bawat nilalang ng dilim ay may kahinaan. Ngunit ang tunay na sandata ng isang albularyo ay ang kanyang tiwala sa sarili at kalikasan. Umarap siya sa halimaw at binulungan ng hangin ng dasal. Diwatang bantay ng kagubatan, tulungan mo akong ilayo ang halimaw na ito sa bayan. Biglang may naramdaman siyang malamig na ihip ng hangin sa kanyang likuran. Bumigat ang paligid at tila ang kagubatan mismo ay gumalaw. Ang mga sanga ng puno ay nagkulungan, bumuo ng parang kulungan sa paligid nila. Ngayon wala nang ligtas ang daan ng halimaw. Hindi ka na makakatakas, sabi ni Ilyas habang unti-unting binubuksan ng supot ng asin. Itinapon niya ito sa halimaw na nagpalabas ng nakakasulasok na amoy ng nasusunog na laman. Nagsimulang magliyab ang balat ng nilalang at naglabas ito na nakakabinging hiyaw. Habang nagkukumahog ang halimaw, hindi nagdalawang isip si Ilyas. Tumalon siya at inulos ang espada sa dibdib ng nilalang. Tinusok ang puso nito. Sa isang sigaw ng galit at sakit, bumagsak ang halimaw nanginginig habang unti-unting nawawalan ng buhay. Nang mahulog na ang nilalang,
Agad na lumod si Ilyas at binigkas ang dasal upang isara ang pintuan sa pagitan ng mundo ng tao at ng kadiliman. Alam niyang ito'y hindi lamang laban sa isang halimaw. Ito ay bahagi ng mas malalaking digmaan. Kinuha niya ang ilang balahibo ng nilalang at isinilid ito sa supot. May mga bagay na kailangan kong malaman. Bulong niya sa sarili. Alam niya ang nilalang na ito ay hindi pangkaraniwang aswang. May mas malalim na lihim na kailangang tuklasin. Pagbalik niya sa bayan, sinalubong siya ni Lito ng ilang matatanda. "Natalo mo ba ang halimaw?" tanong ni Lito, puno ng kaba at pag-asa. "Oo, pero hindi pa dito natatapos ang lahat. May nararamdaman akong mas malakas na pwersa sa likod ng mga pangyayaring ito," sagot ni Ilyas. Kinabukasan dumating ang balita mula sa kabilang nayon. Isang pamilyang natagpo ang patay at ang bahay nila'y puno ng mga kakaibang simbolo na parang isinulat gamit ang dugo. Isa sa mga matatanda sa San Gabriel ang nagbigay ng babala. "May mangkukulam na kumikilos sa ating paligid," sabi ng matanda. "Hindi ito gawa ng karaniwang aswang. Ang mga simbolo ay bahagi ng isang sumpa. Kung hindi natin itong mahanap, marami pa ang mamamatay." Nagdesisyon si Ilyas na puntahan ang lugar ng insidente. Ang mga simbolo ay pamilyar sa kanya. Mga marka ng engkanto at sumpang nagmula sa malalim na itim na mahika. Habang sinusuri ang lugar, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Isang malamig na ihip ng hangin ang dumaan at narinig niya ang boses ng isang babae. "Ilyas." Lumingi siya, ngunit wala siyang nakita. Ngunit alam niyang hindi ito ay imahinasyon. May isang nilalang o espiritu na nagmamasid sa kanya. Ang malamig na boses na tumawag kay Ilyas ay tumagos sa kanyang puso. Kahit wala siyang nakikita, naramdaman niya ang bigat ng presensyang iyon. Tila isang puwersa na hindi niya may paliwanag. "Ilyas." Muling bumulong ang boses, mas malinaw ngunit puno ng galit. "Hindi mo ka matatakasan." Tumindig ang kanyang balahibo. Tumayo siya ng diretsyo. Pinakiramdaman ang paligid. "Sino ka?" tanong niya. "Ipakita mo ang iyong sarili." Ngunit sa halip na sagot, isang biglang hampas ng hangin ang tumama sa kanya. Nawalan siya ng balanse at napaluhod sa lupa. Sa kanyang harapan, unti-unting nagpakita ang hugis ng isang babae, tila isang kaluluwa na nababalot ng itim na usok. Ang mga mata nito ay kumikislap ng pula at ang mahabang buhok nito ay parang alon ng itim na usok na sumasayaw sa hangin. "Ako ang anino ng mga nilalang na iyong pinatay," sabi ng babae. "Ngunit huwag kang matakot, Ilyas. Hindi pa ngayon ang oras mo." Hinagda ni Ilyas ang kanyang espada. Ngunit bago pa siya makagalaw, ang babae ay naglaho sa hangin. Sa kanyang kinatatayuan ay naiwan ang kakaibang amoy ng asopre at isang bakas ng dugo sa lupa. Pagbalik sa San Gabriel, agad niyang tinipon ng mga matatanda ng bayan upang ikonsulta ang nakita niya. Kasama si Tandang Robin, isang babaylan, at si Aling Pena, isang matandang tagapangalaga ng mga kwento ng bayan. "Kakaibang espiritu ang nakita mo, Ilyas," sabi ni Tandang Robin habang inaapuyan ang mga halamang gamot na sa isang banga. "Ito'y hindi isang karaniwang kaluluwa. Mukhang konektado ito sa isang malalim na sumpa." Ang boses na narinig ko, parang may kilala siya sa akin, at ang mga simbolo sa bahay ng napaslang ng pamilya. "Parang may ibig sabihin," sagot ni Ilyas. Sinuri ni Aling Pena ang mga simbolo mula sa isang pagguhit na ginawa ni Ilyas. Tumango ito habang kinikilala ang mga marka. Ito'y sinaunang tanda ng mga engkanto na pinalayas ng tao. Ang nakikita mo, Ilyas, ay bahagi ng kanilang paghihiganti. Ginagabihan habang nagmumuni-muni si Ilyas sa ilalim ng puno ng balete, lumapit sa kanya si Lito.
Hindi ka ba natatakot, Ilyas? Tanong nito. Parang araw-araw palakas ng palakas ang mga nilalang na kinakalaban mo. Hindi ko inaasahang magiging madali ito. Pero ang tanong ko, bakit tila personal ang galit ng mga nilalang na ito sa akin? Hindi sila umatake ng walang dahilan. Sagot ni Ilyas. May alam ba ang pamilya mo tungkol dito? Tanong ni Lito. Sa puntong iyon, naalala ni Ilyas ang kwento ng kanyang ina noong bata pa siya. Ang kanyang angkan ay hindi lamang mga albularyo. Sila rin ang mga tagapagbantay ng hangganan ng mundo ng tao at engkanto. Ngunit ayon sa kwento, ang kanyang lolo ay nagkasala sa isang makapangyarihang diwata. Sa galit ng diwata ay sinumpa nito ng pamilya ni Ilyas na magkaroon ng walang patapusang tunggalian laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit ito ang sumpa ng aking pamilya. Hindi ako titigil hanggat hindi ko ito tinatapos. Bulong ni Ilyas. Sa tulong ni Tandang Robin, natunton ni Ilyas ang pinagmulan ng kakaibang enerhiyang bumabalot sa bayan. Isang lumang kubo sa gitna ng talahiban ang kanyang natagpuan. Ang kubo'y napapaligiran ng mga halaman na may mga tinik at tila binabantayan ng mga uwak. Ito na ang lugar, sabi ni Tandang Robin habang hawak ang kanyang baston. Nararamdaman kong itim na mahika dito. Pumasok si Ilyas. Hawak ang espada at isang buti ng langis na may dasal. Sa loob ng kubo nakita niya ang mga patay na hayop isinabit sa dingding at sa gitna ng silid ay isang matandang babae na nakaupo sa lupa, nakatalikod sa kanila. Alam kong darating ka, Ilyas, sabi ng babae nang hindi lumilingon. Ang boses nito ay mababa at malamig, puno ng misteryo. Sino ka? Tanong ni Ilyas habang tinututok ang espada sa babae. Ako ang bahagi ng sumpa ng iyong pamilya, sagot ng mangkukulam. Ang iyong dugo ay puno ng kasalanan at hanggat nabubuhay ka, hindi titigil ang kaguluhan sa bayang ito. Biglang umarap ang babae at ang mga mata nito ay nagliliyab ng pulang liwanag. Bumuga ito ng itim na usok na agad na kumalat sa buong silid. Mabilis na umilag si Ilyas, ngunit ang itim na usok ay parang may sariling buhay. Humahabol sa kanya. Hinagis niya ang langis sa hangin at binigkas ang isang dasal. Nagliyab ang langis at natunaw ang bahagi ng usok, ngunit ang mangkukulam ay lumapit sa kanya. Hawak ang isang baston na may nakaukit ng mga simbolo. Hindi ka mananalo sa akin, Ilyas, sigaw ng mangkukulam habang tinututok ang baston sa kanya. Naramdaman ni Ilyas ang bigat ng enerhiya na nagmumula sa baston, ngunit sa halip na umatras, kinuha niya ang espada at tinutok ito sa baston. Isang iglap, nagtagisa ng kanilang puwersa. Ang liwanag ng sagradong espada laban sa dilim ng itim na mahika. Ang sagradong espada ni Ilyas at ang itim na baston ng mangkukulam ay nagkiskisan sa hangin, naglalabas ng nakakasilaw na liwanag at nakakabinging alingawngaw. Ang paligid ay parang natunaw sa labanan. Ang mga anino sa dingding ng kubo ay parang nabuhay at nagsimulang sumayaw kasabay ang mga alon ng enerhiya mula sa kanilang mga sandata. Ang baston na ito, sabi ng mangkukulam habang itinulak pa ang kanyang lakas labang kay Ilyas, ay gawa mula sa ugot ng punong baliti kung saan isinumpa ang iyong pamilya. Ang dugo ng inyong angkan ang nagbigay dito ng kapangyarihan. Nag-init ang katawan ni Ilyas sa narinig. Ang sumpa ng kanyang pamilya ay tila mas malalim pa kaysa sa kanyang inaasahan. Ngunit hindi siya maaaring madala ng emosyon. Kailangan niyang tapusin ito. Bulong niya sa sarili niya. Ang kasalanan ng aking mga ninuno ay hindi ko kasalanan. Sigaw niya habang nilapit ang lahat ng kanyang lakas sa espada. Ang liwanag mula sa talim ng espada ay biglang lumakas. Nagbuga ng purong enerhiya at tumulak sa mangkukulam paatras. Napatigil ang mangkukulam, nanginginig ngunit hindi nagpatinag. Hindi mo alam kung anong pinagsimulan ng lahat ng ito, Ilyas. Ang inyong angkan,
ang unang nagbigay daan sa kasamaan sa mundong ito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Ilyas na katas ang espada at nananatiling alerto. Ang iyong lolo, si Julian Reyes, ay hindi isang bayani. Sagot ng mangkukulam habang naglalakad papalapit. Siya ang nagtaksil sa diwata ng balite. Ninakaw ang sagradong perlas na bumabalansi sa mundo ng tao at engkanto. Dahil sa kanyang kasakiman, pinalayas ang mga diwata, ginising ang mga halimaw at isinumpa ang inyong lahi na magiging bantay sa kaguluhang ito habang buhay. Hindi makapaniwala si Ilyas sa kanyang narinig. Ang kanyang lolo ay tinuturing niyang bayani ay may bahagi sa sumpang bumabalot ngayon sa San Gabriel. Hindi ko pinili ang kasalanan ng aking mga ninuno. Sagot ni Ilyas, mahigpit ang pagkahawak sa espada. Ngunit pipiliin kong tapusin ito ngayon. Nagpalabas muli ng itim na usok ang mangkukulam. Ngunit si Ilyas ay handa na. Kinuha niya ang supot ng asin at titinas ito sa hangin sa bibigkas ng dasal. Liwanag ng kalikasan, pawiin ang dilim, sunugin ang kasamaan at ibalik ang balansi sa mundo. Itinapon niya ang asin sa usok at biglang nagliyab ito. Ang mangkukulam ay napasigaw, halatang nasasaktan. Ngunit bago pa siya tuluyang maubos ang liwanag, inampas niya ang baston sa lupa. Nagbukas ng isang portal sa sahig. Hindi pa dito natatapos ang lahat, Ilyas. Sabi ng mangkukulam habang unti-unting nilalamon ng portal. Babalik ako at dadalhin ko ang lahat ng nilalang ng dilim upang wasakin ang iyong bayan. Nang tuluyang mawala ang mangkukulam, bumagsak si Ilyas sa sahig. Pagod na pagod siya, ngunit alam niyang hindi pa tapos ang laban. Sa kamay niya ay naiwan ang basag na bahagi ng itim na baston, isang piraso ng ugat na tila pumipintig pa sa dilim. Binalot niya ito sa tela at iniuwi sa bayan. Ipinakita niya ito kay Tandang Robin at Aling Pena na parehong natulala sa nakita. Ito ang ugat ng sumpa, sabi ni Tandang Robin. Ang tanging paraan upang bukasan ito ay hanapin ang perlas ng diwata ng balite at ibalik ito sa kanyang altar. Ngunit paano natin mahanap ang perlas? Tanong ni Ilyas. At paano kung haharapin ang mga nilalang ng dilim na babalik kasama ang mangkukulam? Sa tulong ng mga matatanda at mga espiritu ng kagubatan, sinimulan ni Ilyas ang paghahanap ng nawawalang perlas. Ang landas ay puno ng panganib, hindi lamang mula sa mga nilalang ng dilim, kundi mula rin sa mga misteryo ng kanyang sariling angkan. Habang naglalakad sa kagubatan, isang gabi nararamdaman niya ang isang presensya. Sa likod niya isang batang babae na tila hindi pangkaraniwan. Ang buhok nito ay parang sinag ng buwan at ang mga mata nito ay kasing linaw ng ilog. Ikaw ba ang nagtatapos ng sumpa, Ilyas? Tanong ng bata. Gagawin ko ang lahat ng kakaya ko, sagot niya. Ngumiti ang bata at lumapit sa kanya. Iniabot ang isang maliit na sanga ng puno ng balete. Ito ang magpapakita sa iyo ng tamang daan. Ngunit mag-ingat ka, Ilyas. Ang sumpa ay nakaukit hindi lamang sa lupa, kundi sa iyong dugo. Matapos tanggapin ang sanga ng balete mula sa batang misteryoso, nagpatuloy si Ilyas sa kanyang paglalakbay. Ang sanga ay kumikislap sa dilim at parang may buhay itong gumagalaw sa bawat hakbang na ginagawa niya. Sa bawat pagdampi ng hangin sa kanyang katawan, naramdaman niyang tinutulungan siya ng kalikasan sa paghahanap ng perlas ng diwata ng balete. Ang batang babae na nagbigay sa kanya ng sanga ay biglang nawala mula sa kanyang paningin, ngunit may naramdaman siyang kakaibang lakas na nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Alam niyang malapit na siya sa kanyang layunin, ngunit alam din niya ang daan ay puno ng panganib at hindi pa tapos ang lahat ng pagsubok. Habang naglalakad, napansin ni Ilyas na unti-unting nagiging mas makapal ang kagubatan. Ang mga puno ay tila nagiging mas matatayog at ang mga sanga ay kumakapal. Nagiging pader na mahirap madaanan. Ang mga alingaungaw ng kagubatan at tila nagiging mas malakas. Nagiging parang isang awit ng mga engkanto na may kabuntot na takot at pangako ng kamatayan. Narinig niya ang isang malalim na tinig
na nagmumula sa isang lugar na tila napakadilim. Ang tinig ay parang umaabot mula sa kailaliman ng kagubatan at nagsabi, "Ang iyong pamilya ay malupit, Ilyas. Hindi mo kayang itama ang mga kasalanan nila." Nagulat si Ilyas sa tuminto, alaming hindi siya nag-iisa. Ang tinig na iyon ay hindi mula sa isang tao, isang engkanto na nag-uusap sa kanya mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Tumigil siya sandali, binigyan ng sarili ng panahon upang pag-isipan ang sinabi ng tinig. "Ngunit hindi ko kasalanan ang mga kasalanan ng aking mga ninuno," sagot ni Ilyas. Ang boses ay puno ng determinasyon. "Pinipili ko ang pagbago at magwakas ang sumpa." Pagkatapos ng ilang araw ng paglalakbay, natagpuan ni Ilyas ang isang lihim ng kuweba na natatakpan ng mga kapal na mga halamang umaabot sa langit. Sa loob ng kuweba nakatago ang mga bagay na matagal nang kalimutan ng mga tao, mga sinaunang alahas, mga gamit, at sa isang mataas na altar, isang maliliit na perlas na kumikislap ng ibang kulay sa ilalim ng sinag ng buwan. Isa sa mga perlas na iyon ay kumikislap ng kulay asul na tila may buhay. Isa itong perlas na matagal nang hinahanap ng mga diwata at engkanto. Ang perlas na ito ay ang susi sa pagpapatawad at pagbabalik ng balanse sa mundo. Ngunit bago pa man maabot ni Ilyas ang perlas, isang matinding tunog ang hangin ang umilingaw at mula sa dilim nagkita ang isang matandang diwata. Ang perlas na iyon ay hindi basta-basta. Sabi ng diwata, ang kanyang mukha ay puno ng matinding kalungkutan. Ito ang magpapalaya sa lahat ng nakatago. Ngunit sa pagkuha mo ng perlas, isang buhay ang kapalit. Kailangan mo magdesisyon, Ilyas. Bumangon si Ilyas mula sa kanyang pagkaupo. Ang titig ay puno ng tapang. "Hindi ako titigil hanggat hindi ko natatapos ang sumpa. Ibinalik ko ang balanse ng kalikasan at hindi ko aalisin ang mga ito nang walang kabayaran." Habang hawak ni Ilyas ang perlas, nagbagong anyo ang paligid. Ang kuweba ay nagliyab, ang mga pader ay nagsimulang magbukas, at mula sa mga anino, lumabas ang mga nilalang ng dilim. Isang huling pagsubok na ipinadala ng mga engkanto at mga espiritu ng kagubatan. Ang bawat takbong ni Ilyas ay naging mas mahirap, at ang bawat nilalang na lumabas ay may mas malupit na anyo. Halos hindi makilala ang mga nilalang na may katawan ng tao, ngunit may mga pakpak ng paniki, pangil ng mabagsik sa hayop, at ang mga mata ng mga engkanto. Sa kabila ng takot na bumabalot sa kanyang puso, naglunsad si Ilyas ng matinding pagsugod. Ang sagrado ng espada ay pumutok ng liwanag, sumabay sa alon ng enerhiya na nagmumula sa perlas. Ang bawat hampas ng kanyang espada ay nagsilbing pagsubok sa mga nilalang ng dilim. Ngunit sa bawat pag-atake, naramdaman niyang may isang mas matinding pwersa ang sumasalungat. Nakita niyang mula sa dilim ay lumabas ang mangkukulam, ang nilalang na nagsimula ng lahat ng ito. "Hindi mo kayang tapusin ito, Ilyas," sigaw ng mangkukulam. "Hindi mo kayang labanan ang lahat ng pinagmula ng dilim." Mabilis na inihagis ni Ilyas ang perlas sa hangin at sumabog ito ng ilaw na nagpaikot sa buong kuweba. Isang huling pagsabog ng enerhiya. Tumumba ang mangkukulam. Ang katawan nito ay naglaho sa hangin, iniwan ang isang malalim na kalungkutan sa hangin. Ang kuweba ay muling naging tahimik. Ang mga nilalang dilim ay naglaho at ang paligid ay nagbalik sa kanyang natural na kalagayan. Ang mga puno ng baliti ay nagbigay ng saglit na kasiyahan at ang mga espiritu ng kagubatan ay nagpasalamat kay Ilyas sa kanyang tapang. Bumalik si Ilyas sa bayan ng San Gabriel, dala ang perlas at ang pag-asa na isang bagong simula. Ang sumpa ng kanyang pamilya ay nagtapos na at ang kapayapaan ay muling bumalik sa bayan. Ngunit alam ni Ilyas, ang kanyang tungkulin bilang albularyo ay hindi natatapos dito. Marami pang misteryo at kalaban ang kailangan niyang labanan upang mapanatili ang balanse ng mundong ginugol ng kasama ng liwanag. Pagkalipas ng mga taon, si Ilyas ay naging isang tanyag na albularyo at tagapangalaga ng mga hangganan ng mundo ng tao at engkanto. Ang kanyang pangalan ay naging simbolo ng tapang at pag-asa ng San Gabriel.
Alam niya ang laban na ay hindi natapos, ngunit natutunan niyang yakapin ang kanyang kapalaran at tanggapin ang mga aral na nakuha sa laban na iyon. Ngunit isang tanong ang patuloy na bumangon sa kanyang isipan. Hanggang kailan mananatiling tahimik ang mga nilalang ng dilim? Ang mga engkanto, aswang at mangkukulam ay laging nagmamasid sa mga anino, naghihintay ng pagkakataon na muling maghasik ng kaguluhan. Ngunit alam ni Ilyas, habang may katulad niyang handang magbantay, hindi magiging madali ang pagbabalik nila. At sa pagtingin niya sa buwan isang gabi, napansin niya ang sanga ng balite kanyang harapan ay muling sumabog ng liwanag, isang tanda na ang kanyang misyon ay nagpapatuloy, hindi lamang para sa kanya, kundi para sa lahat ng tao. Wakas.